sa online, may paglalabas ng mga articles like for example about Twice, Monsta X, EXO, BTS. Madami nagsasabi na OPM is dead. But with you guys getting this path and showcasing this kind of music, how would you prove them wrong? Ang mga Pilipino, sobrang talented po yan sa lahat ng larangan. Yun po yung may papakita natin sa ibang bansa. Ginagawa namin ngayon, ito po yung first time na gagawin namin, papausuhin namin yung sing and dance. At kung mauso man dito sa Pilipinas, yung gantong genre, papakita rin natin sa ibang bansa na ganito, ito ang Pilipino, magagaling kumanta, magaling sumayaw, lahat. Kaya mag-crack niya video. Kaya doon po, mapapakita natin ang buhay ng Pilipino. Ano yung may papakita nyo na kakaiba? Na masabi nyo na hindi kayo totally influence ng Korean music? Siguro po ngayon kasi po, we are trained by Korean system po. Since nasa Korean company po kami, mas madali po talaga kumuha ng connections for the Korean friends po. Yun lang po yung chance namin kasi wala pa po kaming connections sa Philippines, masyado ng mga producer. Pero if in the future po, gusto po talaga namin, kami po yung mag-produce ng mga sarili namin kanta. From instrumentals to everything po. Paano nyo masasabing promote nyo ang P-pop when actually you sound like a K-pop? Wala naman po nag-nangyari ng genre. Yung K-pop din po, influence po siya ng J-pop and ng American pop, which is ginagamit na rin po sa Western countries. Siguro po, dahil ang karaniwang response kung bakit K-pop yung tulog namin. Kasi po right now, ang sikat sa buong mundo is yung K-pop, which is hindi naman nabibigyan ng pansin ng ibang bansa na same genre rin yung ginagawa. So, bali po, ang pinapromote po talaga namin dito is P-pop, OPM. Ang music po kasi, ano po yun, parang universal language din po yun. Walang may-ari ng certain genre. Kumbaga, influence po tayo lahat ng yung music influence ng lahat ng mga